Tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Joe Biden. Binigyan ng presidential pardon ng kanyang anak si Hunter Biden. Ilang linggo, no? Ilang linggo na lang po bago umupo si Donald Trump. Kakaiba, no? Sasabihin naman na may mga capable po yan. Marami pong Russian submarine ang nuclear capable, no? Ibig sabihin po, may mga nuclear weapons yan na pwede nilang tikadahin ng isang bansa, no? Nabahala po si BBM sa pagpasok na to. Ang tanong, anong gagawin natin? Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuloy po ang buhay. Kung wala na pong nagpupunta sa EDSA, tuloy lang po ang buhay. Tuloy po ang pagpoprotesta natin sa totoong buhay. Yan. Nakahiga ka na nga na isa-isang gurguro lang. Buti hindi sabay nagugurgur eh. Tapos gurgur naman tong maliit. Okay. Pag-uusapan, unahin na po natin. No? Ayon po dito sa balita, just in for immediate release. A statement from President Joe Biden. Today, I signed a pardon for my son Hunter. From the day I took office, I said I would not interfere with the Justice Department decision making, and I kept my word even as I have watched my son being selectively and unfairly prosecuted without aggravating factors like use in crime, multiple, etc., etc. So, sa madaling salita po ay nagbigay po ng presidential pardon itong si Joe Biden sa kanyang anak na in trying to break Hunter, they tried to break me. Enough is enough, he stated. Biden emphasized his belief in the justice system but condemned political interference. Okay, sa Amerika po, no, umaangal po ang presidente nila, citing selective prosecution and miscarriage of justice. Okay, dito sa Pilipinas, comparable po yan, no, yung nangyayari po kay, wala akong ideya, posible, no, imposible po yung sinasabi ni Joe Biden na pinipersecute yung anak niya, political persecution habang siya yung pangulo ng Amerika. No, imposible po 'yun eh. Hindi ka panipaniwala. Pero anyways, doon po tayo sa kinakatwiran niya. Na pag inano mo, talaga pwede pala 'yun na i-absuelto mo yung anak mo, no? Ang problema ni Joe Biden hindi pa nahahatulan eh. Hindi pa po nahahatulan yung kanyang anak. Kasalukuyan pa lang nililitis. O bakit nagbigay na ng presidential pardon? Kasi nga, uupo na si Donald Trump. Kung inabutan yung paghatol ng nakaupo na si Donald Trump. Kaya ang realization ko ngayon, pwede pala yung ganun, yung may presidential pardon na kahit wala pang hatol. Ibig sabihin, ang buong akala ko, yung mga binibigyan po ng mga presidential pardon, yung mga tao pong nahatulan na guilty. 'Di ba? Kasi may kasalanan na eh. Ano yung sabi? Fake news ba dede ko? Nagpapakita ko ng dede. Sige, wag niyong tatanggalin kasi hayaan niyo lang sila mag-iba dyan. Okay.
si Joe Biden, patapos na yung kanyang tungkulin, hihingi niya pa ba na nakaupo si Donald Trump bago niya, wala nang presidential pardon pag si Donald Trump. Inunahan niya. Kahit hindi pa po nahatulan yung kanyang anak kung guilty or not guilty. Ano nga pala yung mga kaso? Ang mga kinaso sa kanya, yung sa anak niya, yung, eto po, no? Ang mga kinaso po sa kanya ay ang mga sumusunod. Tax, waiving of tax and gun-related charges. Ayan. Meron pa yan eh. Meron pa yung sinasabi yung sa kanya din daw yung nahuli o nakuha ng mga droga dun sa White House, no? Pinaghinalaan din na kay Hunter Biden. Okay, so yan po ang sinabi ni Joe Biden dahil yung kanyang anak ay kaya niya pinardon dahil selective prosecution and miscarriage of justice. Okay, speaking of selective prosecution, dito po sa Pilipinas, back to the Philippines tayo, kitang-kita po yung selective prosecution dito, no. Actually, mas grabe po rito dahil ang selective prosecution dito ay ginagawa po ng Kongreso. Alam nyo, barbers, nakakatawa si barbers eh. Siguro ang purpose niya, pag narinig ng mga vlogger na pinapa-NBI na yung mga vlogger, hindi niya naman tinukoy kung sino mga vlogger, no? Yung lahatan kasi, lahat daw na naninira sa Quadcom ay paiimbestigahan sa NBI. Alam niyo po, sobrang pagpe-flex po yan ng kapangyarihan. No? Samantalang wala naman kayo na ipakita sa Quadcom mismo, sa inyong investigasyon na Quadcom, na may mga vlogger na binabayaran ng Pogo tsaka drug lord. 'Di ba? Panay Duterte kayo, panay Duterte. Sabay ang twist. Hindi nyo sinampahan ng kaso yung mga Duterte, 'di ba? Yung buong panahon na nililitis ninyo yung Quadcom. Sino po? Real talk po tayo. Congressman Ace Barbers. Yung buong panahon na kayo ay nagko-Quadcom. Sino ang inyong nililitis? Kanino papunta lahat yan? Yung Quadcom. Ibig sabihin po ng Quadcom, 4 na committee. Nag-iimbestigayan na sabay-sabay. Yung AJK sa drugs, tapos yung Pogo, at saka kung ano-ano pa. Basta 4 yan, human rights, etc. At lahat yan, ang tumbok nila si Duterte. Ang tanong, may kaso na ba kayo kay Duterte? Sinampahan nyo na ba ng kaso si Duterte? Yung buong intensyon ng inyong paglilitis, no? Para maging fair po sa mga vloggers. Tapos, ni isa bang vlogger, meron kayong inimbitahan? Meron po ba kayong inimbitahan dun sa Quadcom na isang vlogger para sa akusasyon nyo ng mga vlogger ay binabayaran ng Pogo at saka ng drug lord? Wala akong natatandaan kasi sisikat yan eh. Pag-uusapan namin yan kung meron kayong inimbita na vlogger eh, na pinaghinilaan yung binabayaran. Parang media, nagbabalita lang kami na nagaganap. Ibinabalita namin. Hindi lang kayo sanay kasi yung media, sanay kayo na pinupuri kayo dyan sa Quadcom. Hindi kayo sanay na binabatikos kayo. Yung ginagawa ninyo. O eto, lalo kayo akala nyo naman natatakot yung mga vlogger pag nakarinig ng NBI. Bakit? Hindi na ba sumusunod sa batas yung mga NBI para matakot yung mga vlogger? Ang mga matatakot lang po dyan, yung mga totoong bayaran ng Pogo at totoong bayaran ng drug lord. Sino sa tingin nyo ba ang mga vlogger na bayaran ng Pogo at drug lord? Di dawit nila, wala naman pong problema dun eh. Kaya lang, ito po ang napakalinaw. No? Tignan po ninyo,
ang iniimbestigahan nyo, Duterte. Ilang buwan na. Ibig sabihin, wala lang. Wala kayong kaso. Ang makakasuhan nyo, nagbabalita ng ginagawa nyo. Ang mga vloggers po, nagbibigay lang ng reaksyon. Teka, papatayin ko yung sinalang kong tubig. Puno na. Kumbaga, mensahero lang kami. Yung inuusig ninyo dyan, hindi nyo masampahan ng kaso. Yung nagsusuri, kaming mga vlogger na nagbabalita ng ginagawa nyo sa Duterte, o yung mga tumututol sa ginagawa nyo dahil kitang-kita, bakit kami yung makakasuhan? Hindi pala ako, wala pa pala. Hindi ba nakakapagtaka yun? Ang ginagawa nyo biglang-bigla. Ang purpose ninyo, tignan yung krimen, pag-ugnay-ugnayin sa mga Duterte, yung mga pogo, droga, EJK. O tapos ang makakasuhan, mga vlogger na nagbabalita. Aba, parang pag sumunod naman po yung NBI, hindi naniniwala naman ako sa NBI na parehas yan. Kasi kung sa press nyo gawin yan, sumisigaw na ng press freedom. May press freedom din po kami. Nilalahat nyo eh. Tukuyin nyo kung sino yung mga vlogger dahil bayaran ng pogo at saka ng drug law. Pwede naman kayo siraan na hindi bayaran eh. Ayaw nyo palang mapuna eh. Huwag nyo i-TV mga pinagagawa nyo. Yan ang mahirap dito sa mga to eh. Ang tatapang nyo mag-imbestiga. Tapos yung iniimbestigahan nyo walang kaso. Yung nanunood sa mga pag-iimbestiga nyo, nagsusuri ng uri ng pag-iimbestiga nyo, yun yung may kaso. Yun yung kakasuhan. Parang napaka-unfair naman ng ating batas. Ano palang ginagawa niyong investigasyon sa mga Duterte? Ibig sabihin, pag inimbestigahan nyo, hindi nyo kakasuhan. Kakamali. O di manawagan na kami na imbestigahan nyo na lang yung mga vlogger para wala kaming kaso. Ang tanong, ito ang pinakamahalagang tanong eh. Inimbestigahan nyo ba kung saan napunta yung toneto niladang ginto na binenta ng Pangulo ng Pangulo? Iimbestigahan nyo rin ba yung paglilipat ng PhilHealth? Iniimbestigahan ba ninyo yung mga flood control project? Bakit po selective? Ayan, tuntungan natin yan si Joe Biden eh. Kung yung presidente ng Amerika sumisigaw na selective prosecution, Chappy ba? Ha? Totoo ba, Chappy? Kasi dalawa tong mic eh. Ito kasi napagpalit ko. Hindi ko na alam dito kung ano yung totoong mic. Chappy ba? Okay lang. Hindi logic yun eh. Napaka-illogical nun. Yung iniimbestigahan nyo, walang kaso. Yung nagbalita nung iniimbestigahan ninyo, ng investigasyon nyo, yun ang may kaso. Kaya ang mensahe po niyan, huwag kayo magbalita ng
Huwag niyong maibalita na hindi namin matuklasan na wala palang nilalabag yung parang ang sinasabi po ninyo, napapahiya kayo. Napapahiya yung Quadcom kasi natutuklasan ng tao sa pamamagitan ng mga vlogger na wala kayong kayang ikaso sa mga Duterte. Walang kaso hanggang ngayon ni Duterte. Ngayon, bilang ganti, vlogger na lang ang pakakasuhan nyo sa NBI. Kami ba ang subject ng inyong investigasyon in the first place? Vloggers ba ang iniimbestigahan ninyo? Kumbaga meron lang kami. Okay lang sana kung kami iniimbestigahan nyo tapos bigla nyo sasabihin na kasuhan na kami. Kami iniimbestigahan nyo eh. Masyadong patawa. Hindi yung mga kulay blue nga ano nga po kung okay po yung ating mikropono. Hello, test mic. Okay ba yung mikropono natin? Yung mga nakakulay blue. Para sa inyo po ako maniniwala kasi sabay-sabay na nagsabi na na pangit daw eh. Ayan. Loud and clear naman pala eh. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, meron pong post dito si Jason Sa. Napuna ko rin to eh. Hindi ko lang nabigyan, buti pinost ni Manong Jason Sa. Ang sabi po ni Manong J, Manong J, pasok. Kahit, sabi po ni Manong Jason Sa, eto, ang atas mo, Mr. President, iwasan na magarbo at gastos na Christmas celebration. Nagbigay po siya di ba? Nagbigay po siya ng atas doon po sa kanyang mga tauhan sa gobyerno. Lahat ng government employees, iwasan na magarbong Christmas party, Christmas celebration. Di ba? Sabi ni Jason Sa, ang atas mo, Mr. President, iwasan na magarbo at magastos na Christmas celebration. Tapos kayo dyan sa Malacanang, milyones ang ginastos nyo. Kung todo star-studded ang okasyon, celebrity singers and performers, pakain, painom, and what have you. Hindi ka makatiis, Paano susunod ng mga Pilipino? You cannot even lead by example. Sa susunod, huwag kayong manawagan sa mga bagay na hindi nyo kayang pangatawanan. Natatandaan ko po yan, no? Kasi nga noon pa sinabi ko na yan eh. Ang sabi ko noon, sabi lang naman ng Pangulo, kayo. Magtipid kayong mga government offices. Sabi ko, patay na naman ang mga teacher nito. Wala na naman kayong Christmas party. Yung inaasahan na manalo sa raffle. Naalala ko kasi nung araw may mga parapol yung mayor namin. Lagi ako nananalo ng major prize eh. Yung umaasa sa raffle na magkakaroon ng malaking TV. Lahat po, ayaw nyo maniwala, nanalo ko dyan ng malaking TV. Yung flat screen na TV, nanalo ko ng washing machine, nanalo ko ng trip, yung
hindi trip ang tawag, yung stay sa Diamond Hotel with ah, yung libreng ano, buffet. Ang dami ko talaga promise. Kaya taon-taon ako swerte ako diyan eh. O ngayon pinagbawalan nyo maging magarbo yung mga government employee tapos makikita kayo sa Malacanang. Putya, nilalakaran nung pamilya red carpet eh. O tapos pailaw dun sa Christmas tree, imbitado yung mga hindi naman libre siguro yan sila Jo Marichan. Mahal po ang bayad diyan kay Jo Marichan lalo na ngayon. O tapos ang dami pa po, star-studded nga sabi ni Manong J. Sana naman no, hindi makatiis na hindi magpa-concert. Samantalang pinagtitiis yung lahat ng mga government officials, government offices magtipid para daw yung matitipid nila i-donate sa mga nabaha. Kayo. Paano kayo makakatipid? Milyon-milyon yung ginagastos nyo riyan. Di ba? Milyon yung gastos nyo riyan. Sa ano na yan, dyan sa lintik na Christmas party. Hindi pa nga Christmas tree lighting pa lang yan. Iba pa yung Christmas party. Okay. Ito po ang tinuran ng ating Pangulo ngayon. Sabi po ng ating Pangulo, no? Lubang nakakabahala aniya ang nakitang Russian submarine. May Russian submarine po na pumasok. Ngayon lang po to ha. Mainit-init pa tong balita na to bago ako magsimula. Nung magsisimula tayo, kapapasok lang just in. Talagang unang-una tayo sa balita rito eh. Yan po, lubang nababahala ang nakita na submarine sa West Philippine Sea ayon kay President Bongbong Marcos. Kinumpira ng AFP na namataan ng isang Russian submarine sa layong 80 nautical miles, kanluran ng Cape Calabaute, Occidental Mindoro noong November 28. All of that is very concerning, sabi ni BBM, an intrusion to the West Philippine Sea of our AEC, of our baselines, is very worrisome. So yes, it's just another one. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? Alam nyo, no? Marami na nag-warning sa iyo, Mr. President. Marami nag-warning sa iyo na magagaling na tao, no? Si Pangulong Duterte po, with all his machismo, katapangan, no? Pagdating po sa international relation, alam po niya kung sino yung mga superpowers. And he didn't dare, no, na manggalit. He didn't dare na kampihan, no? Kaya nga friends to all, enemies to none tayo. Yan po yung sinusunod ng ating Pangulong Duterte noon. Kasi meron siyang di ba? Meron siyang malawak na pananaw, no? Mas mabuting makipagkaibigan sa China, sa Russia, sa US, sa Australia, Japan, lahat kaibiganin natin kaysa kumampi tayo sa isang panig at makipag-angasan tayo sa isa pang panig. Hindi po ba? Anong kayo lang na naman? Boy Dede. Gusto mo lang makita Dede ko. Natatak ba sa'yo, di bawangs? Natatak sa'yo yung itsura ng dodo ko? Gustong gusto mo ba? Amoy mo muna ngayon ang daliri mo. Okay, balik tayo.
Eto po, sa totoo lang, no, wala tayong naging problema. Wala tayong naging problema nung panahon ni Pangulong Duterte sa China. Lalong-lalo na sa Russia. Ang layo na Russia eh. O ngayon, hindi na pupursi ng ating Pangulo na yung Russia at China ay merong alliance yan, military. Kung tayo po ay may military alliance with US, may military alliance din po yung China at Russia. Na anytime na makipagdigmaan yung isa, ay sasagip yung isa pa. Dalawang superpowers na. Ano po pinapakita nito? Kaya po mag-travel ng mga submarine ng USSR, hindi na pala USSR. Kaya po makapag-travel ng submarine na Russia kung kailan nila gusto at saan nila gusto. At walang makakapigil sila. Hindi ang mga bansang tulad ng Pilipinas. Alam niyo po ba kung saan ang launching ng mga nuclear weapons? Sa malalayo, hindi naman po lahat yan abot mula Russia eh. Hindi po lahat ng nuclear weapons ay kayang abutin kung pasasabugin mula sa Russia. Ang daming dadaanan yan, di pwede nang pasabugin yun. Kaya po may mga submarino na mga nuclear weapon carrier, no? Para malapit na. Kung yan po ay nakikita na sa Pilipinas, kaya nang magpasabog niyan. Hindi po natin pwede. Kampi tayo ng kampi sa US. Ngayon po, kung malala po ang tensyon, damay-damay na. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. No? Ganyang katalino po si Pangulong Duterte. Friends to all, enemies to none. Wala sana tayong problema. Bakit nagmamatapang bagyo nga, hindi natin kaya eh. Ganito tayo mag-react sa bagyo. Anong gagawin natin? Tapos ang tapang-tapang natin Anong gagawin natin ngayon? O ayan, anong gagawin natin? Kanino kayo magsusumbong? Mapipigilan ba ng US ang pagpunta na rito? Ayan na nga yung Russia oh. May US bang sumalubong? May US bang humarang sa submarino na Russia? Nakarating sila ng Pilipinas? O ngayon, anong gagawin natin ngayon? Kung lumala, alam mo bang ginawa ng Ukraine? Kaya galit ang Russia? Ginamit, hinayaan ni Joe Biden, ewan ko, may sapaw na yung utak. Tapos na nga ang kanyang termino, patapos na nga. Naghihintay na lang ng panunumpa si Donald Trump. Inalaw pa yung Ukraine na gamitin yung kanilang malayuan. May kasunduan po dyan eh. Bawal yung mga malayuan na mga missile na gamitin. Ginamit ng Ukraine, kaya galit na galit yung Russia. O hindi nyo alam yun. Kaya tayo, yan pakita po na Russia yan. Pinapakita po sa Pilipinas, eto pwede namin gawin sa inyo. Sa lahat ng kaalyado ng US. Alyado ba kayo? Sabi. Wala pong usap-usap yan, pero nagpakita lang yung Russia. Alyado ba kayo? Eto kami, oh. May nakakapigil ba sa amin? Kaya kawawa po talaga tayo rito sa walang direksyon, pati yung ating international relation. Paano kinig ng kinig dyan kala Franz Castro, dyan kala Colmenares, ICC. Lintik na ICC yan. Imagine nyo ngayon si Zuleika, sa totohanan po, kailan nagsimula tong yung dumami yung naging tao dyan sa EDSA. Nung pinakulong nyo si Zuleika Lopez. Hindi nga namin kilala si Zuleika Lopez eh. Alam namin tauhan siya ni OBP. Imagine niyo, ICC pa rin kayo na ICC hanggang ngayon. Yung kung tauhan ni Zuleika tauhan ni Sara Duterte, nagwawala ng mga tao. Ano sasabihin niyo na papasukin niyo ICC dito?
Sa tingin nyo, papayag yung tao na dadamputin si Duterte? Ang kinulong pa lang po ngayon, no, kung hindi nyo pa po alam, ang kinulong pa lang si Zuleika Lopez. Contempt lang po yun, ilang araw lang ng pagkakakulong. Ang sa tingin ninyo, kayo mga ICC ng ICC, sa tingin nyo yung mga Duterte supporters, papayag na dadakipin ng ICC si Duterte? Mag-isip-isip kayo. Si BBM nga, alam na niya, putya, mahirap tayong ituloy natin yan. Mahirapan tayong ituloy natin yung impeachment na yan. Magwawala na yung mga Duterte supporters. Tama. Pero ang tanong, nakinig ba si Martin sa Pangulo ng Pilipinas? Yan lang ang pag-asa ni Martin. Delikado po kasi nagiging lagay natin talaga, katulad niyan. Dati nating kaibigan niya si Putin, yan si Xi Jinping. Nung kaibigan natin China, panay, sige, planuhin na natin yan. Mga, ano ba ang kailangan mo? Mindanao Railway, sagot ko na yan. Pucha, ay mahal yung ng China. Mahal daw yung sa China. Hanap tayo ng iba. Nakahanap ba kayo ng iba? Meron na ba magpopondo? May nagawa ba kayo? Sabi ni isang miyak. May nagawa ba kayo kung todo ko suporta kay Kibuloy? May nagawa ba kayo? Saan? Saan kami wala nagawa? Hindi nyo ba nakita na napigilan? May nagawa ba kayo? Wala kayong magagawa sa ICC namin. Mga traidor kasi kayo. Ang Pilipino si Duterte. Pinapapasok nyo yung dayuhan. Alam nyo ba yung istorya ng Makapili? Ganun kayo. Kampi kayo sa hapon, tinuturo nyo yung mga Pilipino. Pilipino si Duterte. Kinakampihan nyo, dayuhan. ICC, dayuhan yan. Proud na proud pa kayo, nakampi kayo sa dayuhan. Puta, mga traidor kayo sa Pilipinas. Alam niyo ba yung dayuhan? Hindi sila taga-Pilipinas, mga engot. Kung nung panahon ng hapon, yan yung may mga bayong. Ang tawag sa inyo, mga Makapili. Tuwan-tuwa pa ka, makikipagtulungan kami sa ICC kasi mga ngagbaring kami. May naumintindi ang puta. Hindi nyo ba naintindihan ang sitwasyon? Si Duterte, Pilipino. Kumakampi kayo sa dayuhan, pinapahuli nyo yung Pilipino. Bakit? Ano kasalanan? Pumatay ng drug lord? Pumatay ng mga pusher? Yun naman pala eh. Kayo ang makabagong Makapili. Pag sinulat ang kasaysayan, yan, Makapili kayo. Hindi kayo bida. Puta, mahal ng tao. Pinakamataas na rating. Tapos susuplong nyo sa mga dayuhan. Mga engot kayo. Hindi kasi kayo marunong mag-aral ng kasaysayan eh. Ganyan po yung mga Makapili. Akala nila tama yung ginagawa nila noon. Tinuturo nila yung mga guerrilla sa mga Hapon. Yan ang ginagawa nyo ngayon. Tuwan-tuwa pa kayo, proud na proud pa kayo. Tinuro namin yung dati namin presidente. Tinuro namin sa dayuhan. Pinakulong namin. Utot nyo. Papayag kami, mga Pilipino, Makapilipino kami. Hindi kami papayag. Dito pa dadakipin nyo dito. Wala nga binigay dyan sa mga yan. Mga Makapili yung mga yan. So magagalit, paimbestigahan ko kayo sa NBI. Paimbestigahan ko kayo sa NBI. Sasalang ano?
Ano kasalanan? Bawal ba magpahayag? Iyakin kasi ko, kaya kung kayo, ano na lang sa NBI, hindi ko kayo kaya. Pucha. Saan ka nakakita? Nag-iimbestiga kayo ng krimen, 4. Sabay-sabay niyong iniimbestigahan. Wala kayong nasampahan na reklamo dun. Sa dinami na investigasyon nyo, wala kayong nasampahan ng kaso na Duterte. Duterte ang gusto nyong sampahan ng kaso. Sinong Duterte ang sinampahan nyo ng kaso sa Quadcom? Wala. Pero para hindi kayo mapahiya, kinakailangan may masampahan kayo ng kaso, vlogger na lang. Total, hindi papalagyan mga yan kasi mga duwag naman yan. Utot nyo. Bakit? Yan ang pinakamalaki nyong gagawin. Yung mga vlogger, walang preno, bunganga namin lahat. Vlogger nga kami. Binigyan nyo pa kami ng pagkakataon. Puta, sinisikil nyo yung patatahimikin nyo mga vlogger. Utot nyo. Jet ski ka pa rin. Luman-luma. Bagong-bago yung ano mo, jet ski pa. Simple lang naman. Napakasimple lang po. Nag-iimbestiga kayo ng krimen, napakahabang panahon. Inaaksayan yung pera ng taong bayan. Kada imbestiga nyo may pera. Sino may sabi niyan? Si Pulong, hindi kami. Nireklamo ba niya si Pulong? Nasasalang paninira? Sinabi niya ba sa NBI? Imbestigahan mo nga si Pulong. Bakit hindi niyo pa imbestigahan si Pulong? Siya nagsabi na binabayaran kayo. Binabalita lang namin yung mga nagbabalita ang irereklamo sa NBI. Bakit? Kasi kami lang kaya nyo. Hindi nyo kaya yung Duterte. Di ba? Napahiya kayo. Ang tagal nyong hinihintay. Nung pumunta dyan, ayaw nyo na ipatawag uli. Bakit? Ayaw nyo na mapahiya ulit. Yung mga vlogger na hindi nyo pinatatawag dyan kahit kailan. Tapos bigla nyong pasasampahan na reklamo sa akala nyo naman matatakot mga vlogger, tatahimik na. Binibigyan nyo nga kami ng, alam nyo na, hindi nyo naintindihan Ang mga vlogger, nabubuhay po kami sa content. Di binigyan mo lang kami ng content, barbers. Talaga. Ang hirap kung maghanap ng content Ikaw, libre.